Tingnan nyo mga idol. Ayun, oh. Nakakatatlo na tayo. Oh, yan. Ready to use na naman yan. 3 piraso na yung nagawa ko yan. Lalagay ko sa paleta para hindi masagi-sagi. Oh, diba? 3 piraso na. Pagtsagaan din. Tapos ito, parang hindi na babawasan. Pero hindi, konti na. May na-scrap akong 2. Tsaka ito, meron pang isa rito eh. Ito yata. Scrap ko rin yata yan. Eh, ito muna. May binubuksan pa ako rito. Napansin ko lang itong materialis na ginamit dito ng China. Lambot lang, oh, mga idol. Oh, hindi masakit sa kamay, oh. Ayan, oh, saglit lang siya i-open, oh. Oh, hindi mo kailangan ng maraming lakas o yung puwersa para mabuksan mo siya. Ayan, oh. Oh. Diba? Lambot lang. Oh, bilis. Ganyan ang pagbubukas ng tangke na plastic type. Mga nakaklip lang yan eh. Ang importante lang dyan yung o-ring. Dapat pagkakabit mo, nakalapat. Kasi kapag hindi mo na ikabit ng maayos, magkakaroon ng butas mga boss. Lalo na sa mga kotse, mas malambot yun. Kung kotse lang ang bubuksan nyo, yung radiator nyo, sigurado kapag modelo naman yung kotse, ganito na ang itsura ng radiator nun, clip type. Mas malambot yun kasi maliit lang yun kaysa dito. Oh. Pero pag pinagawa nyo yun, mahina ang 1.5 doon kapag pinalinis nyo. Kaya mahalaga rin na kahit paano matutunan mo to. Kung sakaling ikaw ay may sasakyan, pwedeng kaya mo nang gawin to. Isang tangke lang naman ang aalisin mo eh. Tapos isa lang yung bubuksan mo. Kaya binubuhat ko eh. Baligtad ko eh. Yan. Isang tangke lang naman ang bubuksan mo. Tapos susundutin mo na yan. Oh. Hindi mo na kailangan 2 pang tangke ang buksan. Yung upper and lower, yung upper na lang kasi nandito naman lagi yung dumi sa upper. So, yun ang lilinisin natin. Yun ang bubuksan para malinis, di ba? Ayan, matatapos na. Ganun lang. Sa plies naman, pag meron kayong plies, i-modify nyo lang na ganito. Yan, lalagyan nyo lang ng talim ng konti para kumapit. Habang nilalagyan nyo ng talim yung plies, siyempre, susukatin nyo kung accurate na ba. So, isa lang naman ang size na. Kahit sa maliliit na radiator, ganito rin yung size niyan. So, kaya kahit maliit na radiator yung ginagawa ko, may pang kotse, may mga kotse rin naman dito, pick up. Oh, pareho lang din yung yung ginagamit kong pambukas. Ito lang din yun. Ayan, ilang piraso na. Matitingnan na natin yung loob dito. Tingin ko dito wala itong butas, lang eh, madumi lang. Ayan. Tapos ito, yung inlet pipe, kahoy, kung may kahoy kayo, yun ang ipukpok nyo kasi kapag bakal, baka pumutok tong inlet pipe. Yun, bukas na. Wow. Ito. Oh, diba? Ayun yung tangke nyo. Dumi, diba? Sprayan ko ng hangin yan. Tapos, ayan yung nya. Oh. Barado na nga, ayan. Namumuti eh. Oh. Diba? Oh. So, ganun lang mga boss. Linisin ko muna tapos babalik rin ko pa yan. Okay? Ay, nako. Nakakalungkot naman. Tama rin talaga na huwag mong buhusgahan ng isang bagay sa panlabas lamang na kanyang kaanyuan. Tulad nito mga boss, ang ganda. Nung una kong nakita to, yung radiator na to, sabi ko, ang ganda pa nito. Kaya nila tinanggal, yung bang ganun. Pero alam nyo ba na nang i-check ko, wala akong makitang depekto eh. Buo pa yung kanyang core at tigas pa. 10 to 15 years, pwede pa to eh. Yung kanyang header plate, okay pa naman. Lalo na yung tangke. Wala naman siyang bara. Wala siya masyadong dumi rito. Pero mga boss, nung aking i-testing na isa-isa yung kanyang tubo, kung may barado nga ba yung mga tubo niya in between ng header plate, yan nga. Yung area na to, baka dito may bara. Okay naman, lahat nagpe-penetrate yung hangin. Yun nga lang, ang butas niya mga boss, andito, between. Yan yun. Dito banda. Yan. Tapos doon may lumalabas, yung dulo na nga ng tubo. Pero dito may lumalabas din. Ibig sabihin, butas yung tubo niya. Tingnan nyo ha, ahanginan ko. Yan. Yan ha. Oh. Oh, diba? Ang butas oh. Kung sana isa lang.
Nung inisa-isa ko yan mga boss, nung inisa-isa ko ng testing, ang dami kong nakuha mga boss. Eh no, tinandaan ko na nga yun. Yan, yan yung merong guhit na yan, nakikita ko. O isa, ito dalawa, yan, guhit din siya. Tapos tatlo, ito tatlo magkakasunod, tatlo, apat, lima, magkakasunod yan, no? 6, 7, 8, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan, tanda na ako dyan. Na-testing ko niya yun. 15 ha. Tapos ito, apat na sunod-sunod oh. 19, 15, 16, 17, 18, 19. Ayan, magkakasunod dyan, apat. 19. So, hindi ko na pala tinuloy. Itong area na to, hindi ko na tinuloy. Pero itong second layer niya at yung pan-third row niya, wala naman butas. Dito lang sa first layer. Eh, wala na. I-ano ko na to mga. I-scrap na natin kasi ang dami ng butas na tubo eh. Pero nanghihinayang lang ako dahil sa ang ganda pa ng core. Okay? Hindi ko naman pwedeng putulin to. Bawa, katinin dito. Aluminum to boss. Aluminum to mga boss eh. Kaya talagang scrap na to. Pero sa atin, sa Pilipinas, pwede pa to kasi 11. Magkukundem ako ng 11 na tubo. Pwede pa siguro sa Pilipinas to kasi yung klima naman kasi ng sa Pilipinas is hindi masyadong mainit compare sa Saudi. Okay? Kaya pwede pa ito sa Pilipinas. Kaya lang dito tayo sa Saudi. May mga panahon dito na talagang super duper yung init na nararanasan namin. So ganun lang mga boss, may pakita ko lang sa inyo dahil na nanghihinayang ako. At magandang umaga sa inyo. Salamat sa makakapanood ng aking video nito. Kape muna tayo mga boss at magandang